Yo, what's up everyone? Magandang araw po sa inyo lahat. Nagbabalik na naman po ang inyong host na si John Roa at ito po ang panibagong episode ng Jam with John! And today guys, may makakasama tayo na isa sa mga favorite artist ko na naririnig ngayon. And of course, kasama ko rin siya sa Viva. Ladies and gentlemen, welcome po natin si Shane, everybody! Hi Shane! Kamusta ka naman? Okay lang. Okay lang. Masaya. Ay, parehas kaming mahihain ni Shayna. Alam naman ng mga ka-jammers na. Tawag natin sa kanila ka-jammers. Ka-jammer. Alright. Ay, ka-jammer. Kamusta ka naman? Yung pinagkakabalahan mo ngayon is school and music. School and music. And can you tell us about more about yourself and your music? Most people, nakilala nila ako sa The Voice Kids because I joined the very first season of The Voice Kids. And yung kinanta ko nun, Tadhana, UDD, Up Dharma Down. So, maraming nagsabi sa akin, Tadhana girl, gano'n. Pero Tadhana girl. super young pa ako na in 12 years old pa ako na. I was one of the Sing-Offs finalist of Lea Salonga. Parang doon na rin nag-start yung career ko sa music. Pero I started singing at very young age. Sabi kasi ng mom ko, nung 2 years old pa lang ako, nag-start na raw ako mag-humming sa mga kanta. And parang nag-show talaga ako ng sobrang interest sa music. So, nung 6 years old ako, pinasok ako ng mom ko sa isang music school. Tas nag-aral ako sa vocal. I started singing every day, tapos parang yun na talaga yung naging passion ko besides painting and So, drawing. di ba nagpipaint ka rin? Yeah. Kasi you're studying interior design. Yeah. So, pag-usapan natin mamaya. Okay. So, di ba nag-start ka mag-sing at a very young age and then parehas tayo nagko-contest, di ba? I heard na Yes. nag-The Voice ka rin. And kamusta ba yung journey ng kasi di ba, ako din, parang nakakaba, nakaka-pressure na, alam mo yun. Pero parang gusto mo kasi talagang marinig ng tao yung talent mo or yung singing. So, paano ba yung journey mo nung sumali ka sa The Voice? Actually, before joining The Voice, nag-join din ako ng maraming singing contest na hindi sa TV. So, magkaiba talaga yung pressure ng sa TV kasi yung sa mga barangay lang, ganun. Kasi nationwide eh. Parang ang dami kasing manonood. Before, pina-join ako ng coach ko ng mga maraming contest to somehow develop my personality. Kasi medyo mahihain talaga ako, na hindi ako nagsasalita. Unlike na, medyo nag-i-improve naman ako. You also joined Born to be a Star. Nung nag-join ako ng Born, medyo ayoko pa siya nung una. Pinilit lang ako ng mom ko mag-audition kasi nga na-trauma ako sa mga TV contest kasi baka hindi na naman ako manalo, ganyan. Tapos ang kinanta ko ng auditions, isang song na hindi typical na for singing contest. Knowing na parang Born to be a Star, parang mga biritera, ganun. So, ang kinanta ko nun is Bust Your Windows by Jasmine Sullivan. Ayun, tapos hindi ko talaga ina-expect na makakapasok ako kasi hindi naman alam yung kanta ko. Parang yung mga nag-audition, ang mga kinanta, mga I Have Nothing, I Will Always Love You, mga ganun. Nung pagkatas ko kumanta, in-approach ako nung isa sa judge, si Sir Siv. Sabi niya, tinanong niya ako kung ano pa iba kong kanta, gano'n. So, sabi niya maghintay daw ako ng call. Tapos wala pa namang mga ilang days after. Yun nga, sinabi na natanggap ako. Tapos, tinay ko yan as a sign na pwede kong ipakita kung sino ako as a singer, as an artist. So, nung very first, yung weekly finals, yung very first appearance ko dun sa show, I sang a Broadway song. So, parang, nagulat talaga sila sa akin nun kasi parang, TV contest tapos kakantahin mo, ganun, 'di ba? So, parang nagkaroon din ako ng advantage doon. Parang na-curious sila, sino kaya tong singer na to, ganun. Pero Parang, ito yung nakakabilib siya kasi because usually, diba, pag contest, nasa isip lagi yung mga pambire, di ba? Pero pag ikaw kasi as a singer or as a musician, pag lagi mo iniisip na maging unique ka, alam mo yun yung kaibahan mo sa iba eh, na, like for example, it's a singing contest pero kumanta ka ng Broadway. Yeah. Kasi minsan, hindi na
lahat ng judges na impressed lang sa birit eh. Pero maganda siya na formula when it comes to singing contest. Pero simple lang, pero may ano talaga, may puso ba yung Tsaka performance? super natuwa ako kasi ang mga judges noon sa Born to be a Star is si Sir Rico Blanco, Aiza Sigera, Idol yun. Pops Fernandez, yung mga credible talaga na mga artist dito sa Philippines. And ang pinakatumatak sa akin na sinabi nila is, yung gusto nila sa akin is, yung puso ko sa pagkanta. Kahit ano pang kantahin mo eh. Kahit mababa pa yan, mataas pa yan. But when you sing it from the heart, mafe-feel yan ng mga judges, ng mga audience, and eventually magugustuhan nila kahit hindi ka katulad ng mga super galing talaga kumanta. Shane, Ganon. everybody. Pag may puso kasi talaga iba eh. Kasi iba puso. yung delivery mo pag buo eh. Hindi lang, kasi kakanta ako. Iba yung galing din talaga dito. Kaya solid yun. Habang ang gabing unti-unting lumalalim at ang araw naglalaho sa takip silim, habang ang lahat ng isip humihimlay, aking isip ay iyong gagambalain. Tuon kita matatagpuan, nagalaw biglang kalayan, ika'y nakakulong sa isipan, ako'y mag-isa, ngunit ika'y kasama, nag-isa, nang may kasama kita habang tayo'y nag-iisa. Dahan-dahan kong nadadama haplos ng bawat salita, tila ito'y isang anyaya upang damhin ka at yakapin ka. Tuon kita matatagpuan, naglaho biglang kalayan, ika'y nakakulong sa isipan, ako'y mag-isa, ngunit ika'y kasama, nag-isa, nang may kasama kita habang tayo'y nag-iisa. Habang ang gabi unti-unting lumalalim, habang ang gabi unti-unting lumalalim, habang ang gabi unti-unting
everyone naman, pag nag-start tayo sa music, meron tayong mga influences, diba? Like ako, nung nag-start ako si Bieber talaga eh. Pero parang nung medyo minahanap ko na yung sarili ko na hindi naman pwedeng kailangan si Bieber talaga yung magiging parang katunog ko. Kailangan ko din hanapin yung sarili ko. Pero sino ba yung influence mo when you started sa music? When I started, dati kasi syempre mga pang singing contest na kanta is yung mga typical na Whitney Houston, ganun, mga divas. So, yun sila yung mga first influences ko sa music. But then, after joining The Voice, kasi medyo na-down talaga ako nun. Kasi nga, hindi ako nakuha dun sa sing-offs. So, parang nag-rest ako ng mga ilang months noon sa music, and then I started parang diving deep down sa music. Search ako ng mga iba't ibang genres of music, and nakinig ako ng mga iba't ibang kinds of music. And somehow dun nagsimula yung parang nahanap ko yung style ko sa pagkanta and sa pagsulat ng kanta. And ayun, sina Etta James. So, very old school. Pero, doon talaga ako nakadevelop ng kakaibang style sa pagkanta. Are you still studying, diba? Kamusta yun? So, ang hirap. sobrang mahirap, no? Ang hirap pagsabayin kasi parang visual art and music, parang Ayun two nga. different, sobrang layo talaga ng gap nila. ng Believe nga ako pagkakaiba. sa'yo. Kasi minsan, ako honestly, para din sa mga manonood. Hindi kasi yung type of person na parang, hindi ako magaling sa multitasking. Parang gano'n. So, pag nag-stuck ako sa isang bagay, pag music, pag academics, kaya parang minsan, nahihirapan talaga ako mag-balance na umabot sa point na parang nasistress na ako na sobra. Kaya sobrang believe ako kasi nakakaya may i-balance yun. Tapos yun nga, visual pa, tapos music. Tapos, bakit visual? Bakit interior design? Ba't hindi music? Okay. Kasi, yun nga, nabanggit ko kanina na nag-start ako ng music school at a very young age.